Ngayon, syempre, pupunta na tayo dun sa mga next mga follow-up questions na usually, no? Ang Pilipino naman ako, at saka meron naman akong pang-collateral na sasakyan or light truck, pero yung source of income ko is employed. Employed ako eh. May employment ako, may trabaho in a private company. Okay lang ba yun? Yes, pwede siyang mag-apply. Ang titingnan naman kasi natin dun, kung ano yung cash flow na pumapasok sa kanya. Magkano ba yung sweldo niya? Magkano yung expenses niya? Tapos dun sa matitirang amount na meron siya, yun yung pagbabasihan natin na pwede niyang i-loan. So yung amortization doon natin kukunin sa matitirang income sa kanya. Yan na ba yung tinatawag na net disposable income? Nax! Oh, may mga pa-term tayo. NDI. Yes. NDI. Sa net disposable income, parang dinidetermine nyo ba? Tama ba yun? Dinidetermine nyo kung yung capacity niya na makapagbayad pa kung may loan siya sa atin sa global domain? Yes. So, yung purpose ng NDI is para makita natin o malaman natin kung magkano pa yung sobrang pera niya na pwede niyang gastusin sa ibang bagay. At isa ron is yung bagong loan na i-avail niya sa GDFI. Okay. So again, regardless of whether employed ka or meron kang negosyo, ka-partner, pwede kang mag-loan. Ang mahalaga lang at least pag kinumpute na ng credit, may matitira, meron pa siyang natitirang kaya para kapambayad supposedly ng loan pa kapag nakapag-loan siya sa atin. Yes.